So magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And may gusto lang po akong reaksyonan, no? Ito po yung nangyaring nausog rally. Maisog rally. Kasi kung matatandaan nyo po, 2 beses na po yan na-cancel. Kasi, syempre, ang script na naman nila, na-cancel kasi hinahadlangan daw ni President Bongbong Marcos. Biruin mo, na-cancel yung event nyo, na-cancel or pinospone ni dating Presidente Duterte, kay PBBM nyo na sinisisi. Parang lahat ng nangyayari sa inyo, no? Kay President Bongbong nyo na sinisisi. Ano ba yan? Yan ba yung binigay sa inyong script? Yan ba yung kailangan nyong i-spread out para magpakalat na naman kayo ng fake news? Nakakaawa kayo, no? Lahat ng bagay or lahat ng negatibong nangyayari sa mga buhay nyo, kay President Bongbong Marcos nyo na sinisisi. Nakakaawa naman kayo. So, ito nga po, natuloy na. Yung pangalawang beses na kasi na-cancel, diba? So, natuloy na nga po sa Dumaguete yung so-called peaceful rally nila. Which is, alam naman natin na ang rally na yan, puro black propaganda lang po ang pinaka-main agenda. Unang agenda na dyan, syempre, para siraan si President Bongbong Marcos. Diba? Pangalawang agenda na dyan is para mang-manipulate ng mga kababayan natin. At marami pang iba. So, isa po sa mga naging matunog, no, yung mga statement nitong 2 abogado na to. Biruin mo, abogado pa naman kayo, tapos ganyan kayo magsalita. So, ito po yun. Pakita ko na rin dyan, pero babasahin ko. So, ang sabi po nito, dito ni Attorney Glenn Chong, walang karapatan si Mr. Marcos na magpatuloy dyan sa Office of the President. And by this, ang susundin natin ay constitutional succession. Bumaba ka dyan, bangag, at bumalit si Sara Duterte, the legitimate leader of this land. Abogado yan, ha? Ito naman po isang abogado, ang sabi niya, mabuhay ang tunay na presidente ng Pilipinas, Sara Duterte. Excuse me lang, Mr. Roque. Kung matatandaan natin, nung tumatakbo yung tatay niya, di ba? As a president noong 2016 po, presidential election 2016. Ano ang sabi niya kay dating Presidente Duterte? Huwag iboto kasi killer daw. Yun po yung sabi niya, ha? Huwag iboto. Pero nung kinuha ka bilang spokesperson, bumaliktad na. Siyempre, nagka-posisyon di ba? Ito naman si Attorney Glenn Chong. Isa to sa mga pakawala na nagpapakalat ng fake news na nagsasabing hindi si PBBM ang presidente. Di ba naalala nyo po nung time na kasi ito hindi naman na to sekreto, no, na gusto talaga niya yung posisyon diyan sa Comelec, di ba? Pero hindi binigay sa kanya. Hindi niya nakuha. Doon nagsimula yung pagiging doon na trigger yung kasamaan nila, silang dalawa ni Maharlika. Doon po yun nag-start. And then, ito nga po, ngayon, pinapagkalat niya na hindi daw nanalo si PBBM. Smart magic daw yun. Makikita naman po natin sa surveys na si President Bongbong Marcos ang nangunguna, no? Lalo na po yung mga supporters nila na nakasubaybay talaga. Kasi ako, mula nung bago mag-filing pa, matunog na talaga si President Bongbong Marcos. Diyan sa yung presidential election nga noong 2016. And yun, makikita nyo naman po sa lahat ng campaign rally, sa lahat ng caravan, sa lahat ng surveys, si President Bongbong Marcos po ang number 1. And yung dating kasama po ni President Bongbong Marcos, nakakampi na nila ngayon, which is Attorney Vic Rodriguez, ay isang nagpapatunay, isa po sa mga nagpapatunay na pinaghihirapan nila. Or si PBBM po talaga ang nanalo. Pinaghirapan nila na manalo si President Bongbong Marcos. Pinagtulungan nila para maging presidente si PBBM. Siyempre, with the help din ng mga kababayan natin. At saka alam naman po natin, di ba, na noong kampanya, inanawagan yan si PBBM. Siyempre, katandem niya si Sara. Mananawagan siya na suportahan ng mga loyalista si Sara. Likewise with Inday Sara, nananawagan din na suportahan si President Marcos. So, nagsanib puwersa yung supporter ni Inday at ni President Bongbong Marcos that time. So, paano mo masasabi na nandaya? Wala kang mapakitang ebidensya. Meron mo abogado ka, pero ang hiling mo sa kwentong kwentong barbero lang,
or ang hilig mong gumawa ng ingay nang wala ka namang mapakita ebidensya. Kasi yun lang kailangan namin eh. Pakita mo sa amin yung ebidensya, yung claims mo, para mapatunayan mo na totoo yan. Hindi yung sabihin lang ni Maharlika na ganito, maniniwala ka na. Eh para namang masyado na kaming sa kredibilidad mo bilang abogado niyan kung sa marites lang naniniwala ka na, 'di ba? At anong klaseng abogado ang magsasalita ng ganito? 'Di ba? Napaka-unprofessional. Pagsalitaan mo yung presidente ng ganyan. Sino ka ba? Yan ba ang nagiging epekto pag hindi nabibigyan ng posisyon? Yan ba? Nagiging bitter? Gumagawa ng fake news? Di ba nakakahiya? Abogado ka pa naman. Tapos sino ipapalit mo? Si Inday Sara? Na ultimong DepEd, hindi pa maasikaso. Bilhin mo isang ahensya na lang yan, ha? Hindi pa niya maasikaso. Sige nga, patingin po ako. Or bigyan niyo kami ng listahan ng mga achievements niya ni Inday Sara dyan sa DepEd. Isang ahensya na lang yan. Baka naman, ha? O baka naman ang ipakita niyo sa amin yung aalis ka habang nag-i-speech ka kasi maglalagay ka ng sunblock. Pero pagbalik mo, may kodigo ka na. O baka naman ang ibigay niyo sa amin yung Ghost Scholars. Ang hilig na nga sa Ghost Employee, may Ghost Scholars pa. Tapos, may confidential fund pa. Oh, baka yun naman yung bigay yung achievement, ha? Grabing achievement yan. Tapos yan ang ipapalit nyo sa presidente. Mismong DepEd niya, hindi maasikaso. Catch up Fridays, palpak. Tapos may gana pa kayong magsabi na siya ang totoong presidente. Oh my gosh. Wala na ba kayo sa katinuan? At yung mga tagasunod nyo naman, tuwang-tuwa. Nauuto, namamanipulate nyo. Grabe naman kayo. Halata naman na isa yan sa mga part ng plans nyo para pabagsakin ng Marcos administration. Paano hindi gumana yung mga kalukuhan nyo noon, no? Akala nyo siguro na pag nakipagplastikan kayong kumampi kay President Bongbong Marcos noong kampanya, makokontrol nyo na siya. Well, nagkakamali po kayo. Kasi ang loyalty ni President Bongbong Marcos is para sa mga Pilipino, para sa mga kababayan natin, at hindi para kung kanino lang. No? Pasalamat kayo, mabait ang presidente natin. Na kahit na ganyan ang ginagawa ninyo, kabastusan. Tinatawanan niya na lang kasi useless nga naman, 'di ba? Kung papansinin niya, ang dami niyang trabahong kailangan gawin. Sobrang busy niya dahil nga inuuna niya yung mga kababayan natin. Kayo, inuuna niyo manhira. Inuuna niyo maghasik ng kung ano-ano. Maghasik ng mga black propaganda. Nakakahiya naman, no?